Alamin ang latest weather update ngayon dito sa Sir Aris Official Weather News Today. Lumakas pamaho ito at ngayon ay taglay ang maximum winds na 100 kilometers per hour near the center at gustiness na umabot po sa 125 kilometers per hour. Ang kanya naging pagkilos sa mga nakalipas na oras ay pakanduran, hilagang kanduran at 20 kilometers per hour. At based po sa latest available data, nakita ang sentro nito sa layong 150 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. So malapit na po, napakalapit na nito sa ating kalupaan. Ilang oras na lamang ay lalapit na ang sentro sa ating landmass. At kailangan po natin tandaan na bago pa lumapit o bago pa mag-landfall, ay mauuna na pong maranasan ng ating mga kababayan dito sa Northern at Central Luzon ang kalahating parte ng diametro ng bagyo. Kaya kaugnay dyan, based po dito sa latest radar imagery po natin, narito po yung sentro ng bagyo at approaching na po ito papunta dito sa southern portion ng Isabela o northern portion ng Aurora as its entry point. So nakikita po natin ang possible landfall ay northern portion ng Aurora o kaya naman ay sa southern portion ng Isabela. Pero bukod dyan, bukod sa landfall ay ngayon nga po as early as now, nararanasan na at nakaka-apekto na yung kalahating parte ng bagyo ng diametro ng bagyo dito po sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, maging sa ilang bahagi ng Quezon Province at yung mga pag-ulan, ramdam din ho sa malaking bahagi ng Bicol Region. Based na rin sa latest track na ipinalabas po natin. So makikita nga po natin na posible ang landfall ito is ngayong umaga na rin. Today, ngayong umaga hanggang noontime, yung time range na kanyang landfall at pinapakita din po ng ating mga models na posible po mag-west-northwestward pa rin ang kanyang movement. So tatahakin ito at magtatraverse po ito sa northern Luzon before exiting the landmass. So posible na nasa labas na po siya ng ating kalupaan mamayang hapon o gabi. And then, ang kanyang exit sa PAR, inaasahan po natin by Saturday or early morning, so madaling araw ng Sabado ho yan. Kaugnay dyan, signal number 3 pa rin, nakataas ngayon sa northern portion ng Aurora, central and southern portions ng Isabela, sa northern portion ng Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao, southeastern portion ng Abra, northern portion ng Benguet, central and southern portions ng Ilocos Sur, habang signal number 3 din sa northern portion ng La Union. Ito po yung mga lalawigan o mga lugar kung saan ay inaasahan natin mararanasan nga po yung pinakamalakas na epekto ng hangin na dala po nitong si Bagyong Paulo. Samantala, signal number 2 naman, dito sa central and southern portions ng mainland Cagayan, rest of Isabela, rest of Quirino, rest of Nueva Vizcaya, central portion of Aurora, northern portion of Nueva Ecija, central and southern portions of Apayao, Kalinga, rest of Abra, rest of Benguet, southern portion ng Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, rest of La Union, northern portion ng Pangasinan. Habang signal number 1 naman sa rest of mainland Cagayan, including Babuyan Islands, rest of Aurora, northern portion of Quezon kasama ng Pulillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, rest of Apayao, rest of Ilocos Norte, rest of Pangasinan, rest of Nueva Ecija, northern portion of Bulacan, Tarlac, northeastern portion ng Pampanga at northern portion ng Zambales. So sa mga areas na to, sa malaking bahagi, halos buong northern Luzon po at halos buong central Luzon at ilang bahagi ng southern Luzon nakataas ang ating signal. So sila po yung directly affected ng bagyo. We're hoping that by this time ay nakapag-prepare na po ang ating mga kababayan at nasa safe at matitibay na po silang lugar at establishments para po magkubli at para po sa maprotektahan ng ating mga buhay at properties din ho.